Hey guys, good afternoon sa inyo lahat. Malamig na hapon sa inyo. Ito si Gene. Welcome sa 11-9 Workshop. So guys, before we go on, gusto ko lang ulit magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo walang sama pagsuporta sa 11-9 Workshop, sa lahat na nag-like, nagko-comment, nag-share, at nag-subscribe sa ating vlog. No? Maraming salamat sa inyo. At kung di pa kayo subscriber guys sa 11-9 Workshop, subscribe naman kayo, okay? So yun. By the way, guys, ito yung pakita ko lang sa inyo guys yung bago kong nabili na respirator. Few months ago, binili ko to guys. Kasi yung dati kong respirator, na ganito rin yung design, nasira na. Nanggaling sa Banggood. If you remember, mini-review ko na respirator from Banggood. Nasira siya. And it's my fault kaya siya nasira. Okay. Ang nangyari kasi, nabagsak ko siya and itong kanyang filter na ito tumama. So natanggal siya na warak ng ganon. And repair ko siya, dinikit ko siya using yung I think sinuper glue ko siya para dumikit siya. Magamit ko pa siya ng ilang sessions, no guys. Pero naisip ko na ba't di nila ako bumili ng bago since this mask are actually hindi naman ganun kamahalan, no guys. Kasi this one, ito yung ang kinopya nila ito guys from the 3M 6200 design. Which is a very excellent na mask na respirator. Very good yung 3M na yon. Ang problema sa mga original na 3M, they are so expensive. Napakamahal, no guys? Ito, this is not an original na 3M, no? So, 3M. So, hindi siya original na 3M mask. It's, well, it's a copy, no? So, I think it's from China, of course. Saan ba galing yung mga ganito? Hindi sa China, di ba? Pero, yung kanya filters is, I think, hindi rin siya original na 3M, no? So, it's a Chinese na 3M din. But, even though, na sobrang mura lang niya, it's only around 200, 300 pesos lang yung bili ko sa kanya sa Lazada, it's very effective, actually. So, napaka-effective nito sa aking ginagawa. And this is my all-around mask. Dati kasi, guys, dalawang klase yung mask na ginagamit ko. Gumagamit ako ng respirator, na yung may bilog na filter na I think Lotus yata yun o Presto, no? Nabili ko lang somewhere. Kapag nagpipintura, nag-spray, di ba? Kailangan kasi may mga chemicals or gumagamit ng chemicals, ganyan. Pag naman sa woodworking, ang ginagamit ko lang mask ay ito. Ito lang. It's a cloth mask na may filter. Ito yung ginagamit ng mga siklista, I think. So, susuot mo lang siya, tapos i-velcro mo sa likod mo. Kaya ito yung ginagamit ko. Dati gumagamit din ako ito, no? N95 na mask na ito. Kaya ito yung mga ginagamit ko, guys. Kasi, nung una, ayokong gumamit ng respirator kasi either abala or nahihirapan akong huminga sa kanya. No? So, hindi ako makahinga ng maayos when using this. Lalo na pag woodworking lang naman. Sodas lang naman yung kalaban doon. Wala namang chemical. So, naisip ko na baka overkill na to para sa woodworking. So, ginagamit ko ito lang or yung minsan yung N95, minsan nga yung mask lang na tela lang, no guys? Pero, napansin ko, kapag ginagamit ko itong mga to, na nag-table saw ko or miter saw, especially sa table saw, tsaka sanding, no, yung random orbit sander, napapansin ko na mayroon pa rin nakalusot na soda sa ilong ko. So, natching pa rin ako. And alam niyo naman, may allergic rhinitis ako. If you notice, kapag nagsushoot ako ng mga vlog, lagi ko kinakamot yung ilong ko. No? Yung, may mga nagko-comment lagi daw ako may sipon. Guys, may allergies ako. Okay? So, may allergies ako. Kaya ganon. Alright. So, kaya ako lagi nagkakamot ng kasi minsan lagi kumakati yung aking ilong. No? So, ito, tinigil ko munang gamitin. And then sabi ko, bakit hindi lang ako mag-invest sa respirator na ganito since I think mas makakahinga ako dito na maayos since naman siya talaga makapasok naman dito yung hangin pero napifilter niya lahat, no, yung sodas and and gusto ko dito guys, meron siyang head ito sa ulo na strap, so meron siyang strap sa likod at meron din sa ulo kasi kapag dito lang na yun ang nakakangalay, yun ang medyo abala ng konti, yung talagang nandito lang yung strap na pero pag may support siya sa ulo dito, mas comfortable siya. In fact, this is so comfortable, napaka-komportable yung ganitong klaseng mask respirator na hindi ko na napapansin na suot ko siya actually. So, kapag suot ko siya, kahit nagkakatako ng kahit sa table saw, kahit sa sanding, or kahit sa mga chemicals, no? Ito na lang yung mask na ginagamit ko. Hindi na ako ginagamit ng ibang klaseng mask. And I love it kasi hindi nga siya, I don't feel na suot ko pa siya. And it's very effective kasi talagang walang nakakapasok. Hindi ako na-atching.
kapag suot ko 'to, gumagamit ako ng power tools, hindi ako na-atching, no? And na-testing ko 'to na talaga effective siya nung nagpintura ako ng, kwarto ng baby ko. Kasi ang ginamit kong pintura dun guys is Pero na yung flat wall enamel. And let me tell you guys, ang baho nun. Sobrang baho nung flat wall enamel na yon. Nakakasakit ng ulo, no? Nakakasakit siya ng ulo. So, sobrang sangsang nung amoy niya. Nagkaka-migraine ako. Miss ko nagka-migraine nung naamoy na yun eh. Hindi, layo niya pa, sa baba, di ba? So, pero nung ginamit ko ito, nung gumamit ako ng respirator like this one, hindi ko naamoy yung pintura. So, natapos ko yung trabaho ng mas maayos when I'm using this respirator, no guys? So, if you guys are looking for a respirator, cheap respirator like this one, tingin lang kayo sa Lazada. Ito, bili ko to sa Arrow Hardware. So, trusted yung seller na yan, yung Arrow Hardware na yan. And yeah, ito naman, okay na okay siya. It's very cheap. It's very inexpensive, no? And you can change yung filters niya. Pwede mo palitan itong filter ito. Or pwede mo rin palitan naman itong kanyang itong mga N95 niyang mga pads na to. Ito, yung mga filter na to. Yan, napapalitan. Ito yun, ang dumi-dumi na. Kulay brown na. Puro sodas na. Meron naman akong reserva. Ito, mga reserves ko na filters na ipapalit ko rito. And then, itong chemical niyang filter na to, itong mga matagal pa to bago masira, no guys. And you can also, pag nasira yung mga strap niya, pwede mong palitan, ganyan, di ba? So, yeah, it's fully naman na replaceable. And kung kailangan palitan yung buong, mura lang siya, di ba? Yun. Now, why am I talking about this? So, bakit natin pinag-usapan yung respirator na yan, no guys? Yeah, tulad ng sabi ko sa inyo, nung una, hindi ko gusto nagsusuot ng respirator kasi nga medyo abala, no? Abala. Okay? Kasi may nag-comment kasi na nakaraan, may nabasa ko nag-comment sa The Carpinteros na ang sabi niya, nagbo-vlog siya. By the way guys, yung mga yung mga manggagawa natin na nagbo-vlog, binibidyo yung kanilang ginagawa and pinopost sa social media, pinapakita yung kanilang mga expertise sa karpintero, sa metalworking, sa iba-ibang skills, no guys. That's good. Saludo ko dyan. Very good yan. So maganda yan na dumami na yung nagbo-vlog, no? Tulad natin, no? Dati konti lang kami mga nagbo-vlog about DIY, about woodworking, metalworking. Pero nga, ang dami na. Even yung mga ordinary na workers, mga construction workers, nagbo-vlog na rin sila. And that's good, no? I would encourage you to do that, guys. Gawin niyo yan. Mag-vlog kayo, pakita niyo mga expertise niyo. And, yeah, todo support ako dyan. However, meron tayong tinatawag pa rin na social responsibility as a vlogger. Okay? Ano ba yung social responsibility natin? Kailangan natin na ipakita, kasi nga ginagaya tayo, tawag sa atin nga influencers, so nag-influence tayo ng mga tao. So kailangan natin i-influence din yung mga tao na maging safety conscious. Okay? Kasi bakit? Itong ginagawa natin guys, delikado to. Okay? So delikado itong ginagawa natin, delikado ang woodworking, delikado ang metalworking. Alam nyo na yan, delikado yan. Pwede kayong ma-injure, pwede rin kayong mamatay sa aksidente sa mga ginagawa natin, no guys? So, meron kasi nag-post doon sa carpenter sa isang video na gumagamit siya ng grinder without the blade guard, tapos wala siyang PPE, no? Wala siyang mask, or I think wala nga siyang halos sa goggles eh. And may mga nagsabi sa kanya na na sir, okay sana yung mga tip mo, okay sana yung mga vlogs mo, kaso hindi ka nag-iingat, wala kang PPE, wala ka suot na PPE, no? So nag-reply yung yung vlogger na yun, nasabi niya doon sa post na yun is, abala lang yung PPE na yan. Hindi kami sanay dyan. Abala yung PPE. Okay? Now, sagutin natin yung tanong na yan. Abala ba talaga ang PPE? Well, yes. Abala ang PPE. Abala talaga yan. Sa totoo lang, abala yan sa buhay mo. Diba? Imbis na makapag-ano ka ng maayos, may naka-face mask ka pa, naka-respirator ka pa, naka-goggles ka pa, no? Abala talaga. Minsan naka-gloves ka pa na makapal, no? Tapos mahirap hawakan yung mga tools, no? So, tapos ito, hindi mo nakikita yung ginagawa mo. Minsan, ka. Tapos yung mga grinders, di ba? May mga blade guard. Kapag may blade guard, no? Ang reklamo ng iba, hindi nila makita yung kinakat nila kapag naka-blade guard, no? So, abala talaga.
yung mga PPE. Pero, ginawa yan para sa kaligtasan natin, no? So, maabala ba talaga? Abala talaga. Pero anong pipiliin mo? Abala o ospital? 'Di ba? Abala o sementeryo, 'di ba? So, yeah, sabi nga nila, pero sabi nung naman ng iba, kapag maaksidente ka, no? Gano'n na lang 'yun, mamalasing ka talaga. Well, that's true, pero mababawasan yung risk sa'yo. 'Di ba? Kung meron kang PPE. Halimbawa, nag-grinder ka, wala kang goggles, no? Na nabasag yung disc, tumilapon sa mata mo, 'di ba? Tumilapon sa mata mo, wala kang goggles, bulag ka. Bulag ka. Sigurado yan. So, wala. Bulag ka. Pero alam mo, nagagano ka, may goggles ka, lumipad yung blade, tumama sa mata mo, sumasag sa mata mo, nawasak yung goggles mo, nasugat ng konti yung mata mo, pero okay ka pa. Hindi ka nabulag. Kasi na-save nung goggles yung ano mo, yung mata mo. O di ba? Ang laki ng pagkakaiba, di ba? So it's okay lang na maabala ka. Okay lang na abala sa trabaho mo kung yan naman ang makakapagligtas ng buhay mo or ng katawan mo kapag nagkaroon ng aksidente. Anong ite-trade off mo? Di ba? Di ba? Tapos ito nga, itong respirator na to. Itong respirator na to. O bakit ko gusto na mag-respirator kayo? Magsuot kayo ng respirator sa kahit na mag-woodworking lang kayo, kailangan naka-respirator kayo. Long term, guys, nag-accumulate yung sawdust and chemical sa baga natin. That could cause a lot of nasakit. Bronchitis, pneumonia, even cancer. No? So, pwede tayo magka-cancer kapag nag-ipon-ipon yung mga chemicals mula sa woodworking sa katawan natin, no, guys? And pwede natin maiwasan yan by using PPE. No? So, long-term yan na, long-term natin na paghahanda para dyan, no, guys? Pero sabihin ng iba, mahal kasi PPE, Sir Jean. Mahal kasi yung mga ganyan. Mahal yung mask na yan, kahit murang-mura na lang. Mahal din yung yung mga damit na yan, yung mga gloves na yan, no, guys? Ano mas mahal? PPE o hospital? 'Di ba? So, mas mahal ang hospital, 'di ba? Ma-hospital. So, mas importante, mas maganda pa na mag-PPE ka. Ito pa yung sinasabi ng iba. Ang PPE daw yun nga, sabi nila, medyo hindi raw sila sanay. Kailangan mo masanay. 'Di ba? Kailangan mo sanayin yung sarili mo na naka-PPE. 'Di ba? Siguro iba sabihin kapag walang PPE, manly, no? Para kang macho. Kasi, maangas ka, 'di ba? Ano bang anuhin mo? Angas, 'di ba? Angas lang ba yung sa woodworking? Hindi ba dapat safety din? 'Di ba? Hindi ba dapat safety? And last na reason kung bakit kailangan mo PPE, hindi lang para sa iyo 'yan, para din yan sa pamilya mo. Kung meron kang asawa, meron kang anak, 'di ba? Kapag na-injure ka, kawawa naman sila. 'Di ba? Hindi ka makapagtrabaho, wala silang kakainin, 'di ba? Kung naka-PPE ka, nagka-aksidente pero hindi ka napuruhan o hindi malala yung mo, at least makapagtrabaho ka pa, may anak mo, 'di ba? Yung mapapakain pa yung pamilya mo, 'di ba? Yun. So, kailangan talaga natin na mag-PPE. Ang PPE, hindi niya na-prevent ang mga aksidente, pero nababawasan niya yung risk na ma-injured ka sa isang aksidente, no, guys? Siyempre, kasama na rin dyan yung common sense, yung mga ganyan, di ba? Yung gumamit tayo ng common sense kasama ng PPE para maiwasan natin yung mga ganyang klase ng mga aksidente, no? Talaga napaka-importante ng PPE, guys. It's our number one priority, guys. Kaya kasi sabi ko sa mga nagbo-vloggers, social responsibility natin ay ipakita sa ating mga audience na gumagamit tayo ng PPE para gumaya rin sila at mag-PPE na rin dahil kailangan natin ng PPE para mapanatili natin ang ating buhay at kaligtasan. Okay? So again, buhay at kaligtasan yan. Okay, so yun lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Like I said, ulitin ko guys, hindi ko di-discourage yung mga vloggers na mag-post ng inyong magawa. In fact, I am encouraging you. Hindi ko kayo di-discourage. I'm encouraging you na gawin yan. Pero yun nga, kailangan natin social responsibilities. Kailangan natin napakita sa mga tao na tayo ay responsable at gumagamit ng PPE. So, yun. So, yun lang guys. And maraming salamat sa inyo pakikinig sa aking mga tips, mga payo, mga rants. Okay? So, I'm gonna see you guys again next time. Ito ulit si G ng 11 Workshop. Adios.